Piliin lang nila yung gusto nilang pakinggan. Pagdating na sa mga mapapait, ayaw nila. So, bilang mga matured na Kristyano o warrior of Christ o mga servant ng Panginoon, lalo na pag ikaw ay leader and pastor, kailangan tayo ay pag kumakain tayo, pag tayo ay uminom ng gamot, hindi tayo matamis. So, maiintindihan mo pa bakit mga bata, pag uinom ng gamot, matamis. Kasi matatamis na talaga ang gusto nila. Pero tayo mga Kristyano, dapat magtulungan tayo. Kaya sabi ng Bible, magtulungan, pray one another. Kung may nakita kayong mali sa akin, i-rebuke nyo ako. Kung may nakita na akong mali sa inyo, i-rebuke rin kayo. Parang ganun ba? So, ibig sabihin, ganyan ang body of Christ, nagtutulungan. Amen. Hindi pwedeng yung buong katawan mo ngayon, nakita mo na yung paa mo nagka-ingron, natuwa yung kamay, natuwa yung mata. Hindi. Every time na makikita mo na may damage sa kuko mo, no, hindi natutuwa ang mata mo. Ang kuko ngayon, hahanap siya ng paraan. Ang mata mo ngayon, hanap ng paraan kasi para mas maganda ka tingnan. So, ibig sabihin, ang body of Christ, nagtutulungan talaga. Amen. So, bago tayo magsisimula, manalangin muna tayo sa Panginoon, hingi tayo ng tawad. No, kasi sabi ng Bible, akala ng tao, tama pa ang kanyang ginagawa, pero ang Panginoon lang ang nakakaalam. So, ibig sabihin, may mga unintentional sin. Pero kahit unintentional yan, no, pwede yan sumira ng ating buhay kristyano. Sige, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami po nagpakumbaba sa iyong harapan. Lord, we acknowledge that we are a sinner. Sabi niyo po sa iyong salita, kagaya ng dalawang tao sa Bible, yung Pariseo at yung maniningil ng buwis. Yung Pariseo, siya yung nagpa-fasting siya. At to the point, nasabi niya, Panginoon, na kinukumpara niya yung sarili niya sa ibang tao na mas mabuti siyang tao. Basta gabing ito, Panginoon, lahat kami ay magpakumbaba. Kagaya ng isang tax collector, nagpakumbaba at yun ang kinawaan niya. Lord, maraming salamat dahil tinuturuan mo kami magpakumbaba, tinuturuan mo kami magpasakop sa presensya. Holy Spirit of the Living God, Lord, hindi kami perfecto, Panginoon. Pero hindi namin to gagamitin yung pagiging hindi perfecto para magpatuloy sa pagkakasala. Lord, katalasan sa aming narinig sa aming generation ngayon, kaya ako nagkakasala dahil hindi ako perfecto. Pero dahil sa katagang iyon, dahil sa mga salitang iyon, yun ang naging dahilan bakit nadidelay yung repentance. Dahil tao lang nagkakasala. Lord, alam namin, Panginoon, our identity is in Christ. Patawarin mo kami, Panginoon, kung may time na ginagamit namin ang salitang tao lang kami nagkakasala. Lord, yes, tao lang kami nagkakasala, pero hindi namin ito gagamitin bilang pundasyon. Dahil ito pa yung magtutulak na hindi kami mag-repent. Panginoon, kawaan niyo po kami, Panginoon, sa gabing ito. We are not perfect in our own ways, but we are perfect in your sight, Panginoon. Salamat dahil ginawa mo kami matuwid sa magitan ng iyong pagdanak ng iyong banal na dugo. Maraming salamat, Panginoon, dahil niredeem mo kami, niligtas mo kami, binago mo kami, Panginoon. Thank you for sanctification. Thank you for sanctifying us, purifying us, redeeming us. Maraming salamat, Panginoon, dahil isa mo kami sa pinili sa gabi ito. Nandito kami, Panginoon, hindi para maligtas. Naparito kami dahil niligtas mo na kami. Nandito kami sa Bible study dahil kami ay ligtas na. At maraming salamat, Panginoon, dahil sa gabing ito. Pinarealize mo sa amin, hindi lang kami niligtas para umupo lang. Niligtas mo kami para i-rescue yung ibang tao. Lord, I declare habang nakikinig kami ng iyong salita, we ask you, O God, to pour out your heartbeat, Panginoon, na yung heartbeat mo magiging heartbeat namin. Maraming salamat sa gabing ito. Buksan niyo pong puso't isipan namin. Lord, I declare divine revival sa aming pagkatao. Dahil ang pagbabago, Panginoon, ay nagsisimula hindi sa labas, kundi sa aming puso, mismo sa amin. If we change, everything changes. Maraming salamat. And Lord, Holy Spirit of the Living God, you are the greatest teacher. We acknowledge your presence tonight. We acknowledge your wisdom. We acknowledge your revelation. We acknowledge your word na ikaw, Panginoon, ang magtuturo sa amin sa magkabing ito. Hide me on the cross, O God. Ikaw ang magsalita sa bawat. Speak us through your revelation, through the word. Salamat, Panginoon. And sa gabing ito, kami ay mapuspos ng iyong kaalaman at understanding sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Bago tayo magsisimula, thank you, Jesus. Thank you, Lord. We are so blessed. Amen, amen. Sinong excited?
pwede niyo po bang mag-heart para malaman ko sino excited? Amen, amen. And kaya sabi ko hindi ito lagi ko sinasabi, hindi po ibig sabihin nagtuturo ako ngayon dahil mas magaling ako sa inyo. Hindi po ibig sabihin nagtuturo ako ngayon dahil mas lamang ako sa inyo. Nagtuturo po ako ngayon dahil alam ko nakatulong ito sa inyo at alam ko rin may mga bago at ayun natutunan na kailangan nyo rin sa amin. Amen. Kaya nga importante na marami sa atin dito na mag-volunteer para for the glory of Jesus. Amen. Yung topic na pag-usapan pala natin ngayon, no? Alam ko nakita nyo na sa post. Sa mga hindi nakakaalam, yung topic na pag-usapan natin ngayon, how to walk in the gifts of healing. No, I believe halos every time na mag-preach ako, ito yung lagi kong topic. No, kadalasan dito na parang na umay na ba? And always remember, yung salita ng Panginoon hindi siya nakakaumay. At lagi nating realize na yung salita ng Diyos, kaya siya pabalik-balik sa atin, pinapa-reveal, kasi kahit ako, parang ayaw ko na. Parang ayaw ko na to i-share. Pero alam ko, itong topic natin ngayon, hindi ito topic na isinare ko noon. Ibang revelation din ito. Ibang dimension. Pero yung may magkahawig lang sila. At dito ko na-realize na kailangan, kaya pala siya pabalik-balik, dahil para i-remind, kung para i-remind tayo, ma-remind tayo ulit, ma-recall, or ma-revive. Kasi ang tao kasi kailangan ma-remind. At dito ko naintindihan, kaya yung topic natin ngayon, kung mapapansin nyo, balik-balik. Hindi ko gusto. Kasi kaya sabi ko yung prayer ko ngayon, not my will but yours be done. So kung ang kalooban ng Diyos ang masunod, wala po tayong magagawa. Ang kailangan natin gawin is sumunod sa conviction ng Banal na Espiritu. I hope na-experience nyo rin ito. Kaya sabi mo, natapi ko na ito last time. Bakit ito yung gusto ng Panginoon? I believe experience nyo rin yan. Pero hindi man tayo led by emotion, hindi tayo nagpapadala sa ating emosyon, nagpapadala tayo through the leading of the Holy Spirit. We are led by the Holy Ghost. So, yung topic natin ngayon is all about how to walk in the gifts of healing. Paano tayo maglakad sa gift of healing? So, parang sinasabi sa atin dito, andyan na yung activated na. Pero paano mo yan i-manage? Ito ba? Andyan na yung skill. Paano mo yan i-manage? Example, sa ministry, andyan na yung mga disciples, andyan na yung mga tao. Maraming through sign, wonders, miracles, healing. Nag-gather mo na sila. Ang tanong ngayon, paano mo sila i-manage? Paano mo sila i-disciple? So parang sinasabi sa atin ngayon, how to walk in the gifts of healing. So ibig sabihin, andyan na sa'yo. So kailangan na lang natin ma-manage ng maayos. Kasi lahat ng bagay, kahit galing ng Diyos, kung ma-manage natin, ikakapahamak natin. Kasi hindi porket tayo ay nag-heal the sick, pero ito na yung pundasyon na ikaw ay ligtas. Kaya nga sinasabing gift lang, libre. So hindi ito ang basihan na ikaw ay ligtas. Kaya sabi ko, lahat ng galing sa Diyos, kung ma-mismanage natin, pwedeng ikapahamak natin. Kagaya ng mga Israelita, bago sila umalis sa Egypt, may natanggap silang mga gold, mga asno, or mga animal, basta marami. So aside doon, meron pa yung mga silver, meron gold. At yung nakakalungkot lang, yung gold na mismo natanggap nila sa Egypt, na binigay ng Panginoon, niloob ng Panginoon na bigyan sila, is yun mismo ang ginamit nila para gawin nilang rebulto. Ginawa nilang, yung pumunta si Moses sa itaas, sa bundok, nung pagbalik ni Moses, mismo nilang ginto, ilang tinunaw nila, at ginawa nilang Diyos-Diyosan. So dito ko naintindihan, may mga bagay na binibigay ang Diyos, pero pag na-mismanage natin yan, nagiging idolatry. So, ang kailangan natin gawin, how to walk in the Spirit. And always remember, hindi natin kakayahan, hindi natin yan kapangyarihan. Kaya wala tayong karapatan na magmalaki, wala tayong karapatan na ikumpara ang ating sarili sa ibang tao, dahil regalo yan ng Diyos. May ipagmamalaki ka lang kung galing talaga sa iyo, pero lahat ng meron sa atin ngayon, hindi sa atin galing yan sa Diyos. Sabi sa James, lahat ng mabuting bagay na nasa atin ngayon, galing sa itaas, galing sa Panginoon. So kagaya ng motor. Example,
pinahiram ka ng motor. Tapos yung motor, yung may-ari niyan, pag nagpatakbo, ano lang, dahan-dahan. Kung ikaw, pinira mo lang ang motor, ang malakas ang patakbo, hanggang sa naputol yung kadena. So, parang ganun ba? Hindi sa atin, pero pag tayo ay umasta, pag gumamit, parang sa atin. So, ano mangyayari ngayon? Pwede ka madisgrasya, papahamak, at to the point, pwede tayo mapagalitan. Sabi dito sa Zechariah 4:6, so he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but my spirit, says the Lord. Hindi natin kakayahan. Kaya nga, lagi natin ilagay sa isipan, we are created for the glory of God. Every time na may gumagaling, parang tumataas yung ego natin. Tumataas yung ego. So kailangan lagi maputol yan kasi hindi healthy sa isang Kristiyano pag siya ay nakapagpagaling ng sakit. Darating sa punto ang lagi niyang iniisip, mas anointed siya sa ibang pastor. Hindi ko ganun. Mas lamang ako kaysa sa kanila. Kasi sabi ni Apostle Paul, wag nating isipin kanino man na mas lamang tayo sa iba. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, not by might nor by power, no, but my spirit. Hindi kapangyarihan mo, kundi kapangyarihan ko sa pamagitan ng Espiritu Santo. At kaya ko to itinuturo ngayon dahil in this generation, masakit sa puso, masakit sa loob. Every time na may member ka sa simbahan, isa kang pastor, isa kang leader, pero hindi mo alam yung authority mo. No, imagine ha, leader ka or pastor, leader ka ng simbahan, isa kang servant ng Panginoon. Tapos malaman mo ngayon na yung disciples mo or mga members mo pumunta sa albularyo at gumaling. Pero kaya sabi ng Panginoon, healing, yung gifts of healing, regalo kasi yan. Ang problema lang, mas nakakaintindi yung mga witchcraft, nakakaintindi yung mga, ang tawag nito, yung mga albularyo, sa authority nila. No? Alam niyo ba, hindi ibig sabihin natuto silang mag-heal the sick, is galing sila sa Diyos. Hindi ibig sabihin marunong ka gumamit ng baril. Sino sa inyo dito marunong ka gumamit ng baril? Pero hindi ka naman sundalo. Sa ating panahon ngayon, kasi nakakalungkot isipin, isa tayong pulis, pero hindi tayo marunong gumamit ng baril. Malaking insulto yun. Every time na may gera, hindi ka marunong paano gamitin, kaya nga may training. Ang isang Kristiyano, hindi siya dadaan ng training, ang tawag sa kanya, rebelde. Diretso niya, kasi may idea siyang humawak ng baril, pero hindi dumaan sa proseso. At dito ko rin naintindihan lalo, na ang isang Kristiyano, kailangan niya ngayon, malaman yung ground niya kung sino talaga siya sa Panginoon. And always remember, you are a child of God. Tagapagmana. Huwag natin kalimutan yung tagapagmana. At kung tayo ay tagapagmana, huwag tayong huwag tayong magmataas. And always remember, bago natin makuha yung mana, ito yung laging naranasan natin dito sa mundo, sa patakaran natin dito sa Pilipinas. Bago natin makuha yung mana, kailangan patay na yung parents mo. Patay na yung mga parents natin. So parang ganito, katulad ng prodigal son. Parang bastos masyado. Nung habang buhay pa yung tatay niya, hinihingi niya yung mana. Pero sa katotohanan, bago mo makuha yung mana, kailangan may matay. Kaya nga si Jesus, namatay sa krus ng Kalbaryo para makuha natin, para makuha natin yung mana. Kailangan may mamatay. May mamatay bago natin ma-experience yung para ma-experience mo yung mana. So dito ko naintindihan, you are a child of God. Kaya nga si Jesus namatay sa cross ng Kalbaryo, hindi lang yun para iligtas ka, kundi turuan ka rin paano i-rescue yung iba. So dito ko naintindihan, yung power of the cross, hindi lang siya limitado. No, may malalim pa dyan. Thank you, Jesus. At isang malaking insulto bilang Kristyano na yung mga members mo gumagaling sa albularyo. Kaya nga, bilang Kristyano, kailangan, kasi sabi ng Panginoon, kung yung mga albularyo, ginagamit din ng Diyos. Ginagamit ng Diyos. Kaso lang, yung glory, hindi nila binibigay sa Diyos. Inaangkin nila. At to the point, may nakikita ka sa Facebook, yung Doc Lotlot, the healer. No? Parang yung healer, yun na yung tao. Pero even Satan, na yung regalo, yung gift niya, no?
Yes, I believe yung pamamaraan ng albularyo is galing kay Satanas. At huwag din natin kalimutan na yung kapangyarihan na meron si Satanas, galing din yan sa Diyos. So, ang pinakaugat galing sa Diyos, kaso lang, na-mismanage. Hindi nila na-manage sa maayos. Inangkin nila yung glory. So, yun ang nagiging dahilan na ikakapahamak nila. So, ibig sabihin, yung anointing, yung gifts, naiintindihan ngayon ng albularyo. Kaso lang, nanalangin sila sa Diablo. At nilalagay yung glory sa mga anting-anting sa habak. Ito'y napagaling sa'yo, kailangan mo ito. So, huwag nating hayaan na mas dadami ang mga albularyo kaysa sa mga pastor na alam ang authority. You are a child of God. Kasi malaking insulto sa harapan ng isang hindi pulis, mas magaling pang mag-ayos ng baril. Diba, may mga baril sa military, ilang ginabunggag ba? Tapos ngayon, hindi dumaan ng training, pero marunong mag-ayos. Walang certificate, walang hindi nakapag-aral. Pero kung papagamitin mo ng baril, mas magaling pa sa'yo. So, malaking insulto yon bilang pulis. So, ibig sabihin, as a servant of God, dapat tayo yung head. We are not the tail. At sa generation natin ngayon, mas dumadami ang mga disciples, ang mga healer, mas dumadami ang mga albularyo kaysa sa mga servant ng Panginoon. No, kasi sila may training din. Kumagamit sila ng Latin, demonic practices para ipahamak ang isang tao. And take note, ang mga albularyo, no, ang mga albularyo, mga ano yan sila, prayerful. No, tayo mga Kristiyano, parang mas naging prayerful pa ngayon yung albularyo. Yung albularyo, galing sa, yung kapangyarihan nila, no, galing lang sa Diablo. So, ang ginagawa ng Diablo ngayon, gagamitin ang pangalan ni Jesus, kahit albularyo sila, gagamitin ang pangalan ni Jesus, para yung tao malito. So, tayo mga Kristiyano, wala tayong anting-anting, wala tayong mga ritual. Ang ginagawa natin, no, wala tayong ibang dinadala, kundi ang pangalan ni Jesus lang. At every time na sila ay gumagaling, binabalik natin kaagad yung glory para sa Panginoon. Kasi wag mo nang hayaan na gagamit pa siya ng, no, inaalaw niya yung mga albularyo. Kasi sabi ng Bible, no, kung maalala niyo yung story ni Naaman, si Balaam. Ang nakapagsalita, ang nag-warning kay dahil hindi siya nakinig, no, ginamit ng Diyos yung asno. Ibig sabihin, supposed to be, walang power, walang authority na magsalita ang asno. Ang kanang donkey. Pero, in that case, siya ay nakapagsalita. At pinagbalaan, no? Winarningan si Balaam. So, ibig sabihin, kung hindi ka available, gagamit ang Diyos. Kaya, sabi ni Jesus, huwag mong hayaan na darating ang panahon kahit bato ay magpupuri sa Diyos. Huwag mo nang hayaan na darating ang panahon kahit yung mga hindi dapat gagamitin ng Diyos. So tayo mga Kristiyano, kailangan natin malaman yung otorita natin. No, soldiers of God, wake up. Hindi po ito ang season para magpaalipin. Hindi po ito ang season para maging sunusunuran. Because you are not called to be destroyed by the enemy. You are called to destroy the kingdom of darkness. Kaya nga, mas maraming, napansin nyo, mas prayerful ang mga albularyo kaysa sa atin. Kaya wag natin sabihin na may prayer life ka. Pag kinumusta ka, kumusta ka? Kumusta ang prayer life mo? Okay lang, pastor. Tuloy pa rin. Kung ang prayer life mo, wala kang sinet na time. Sabi pa nila, pag ang isang tao daw walang sinet na prayer time, wala siyang prayer life. Kung mapapansin nyo, mga Muslim, 3, 6, no? Ano pa? 5, 12, noon. Ang mga Muslim, mas ano pa sila sa atin, mas prayerful. Bakit? May nakaset na oras. Tayo kasi mga Kristiyano, at to the point, tayo mga Kristiyano, yung prayer para sa atin, parang pabigat. Pero yung mga witchcraft, yung mga albularyo, para sa kanila, yung prayer is power. Pero tayo, binulag tayo ni Satanas. Overpower tayo ng kaaway. Kaya nga, minsan,
natatalo tayo sa battle. No, always remember, we are in the winning side. Kaso lang, we are prayerless. Sabihin ko sa ako inunbalik. Huwag mong sabihin na may prayer life ka kung wala kang sinet na prayer time. So ano yung prayer time mo? Ano yung kasi hindi kasi pwede yung prayer kung hindi ka na busy. Kasi sabi ng Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness. Example ako, halimbawa ako, nag-set ako ng prayer, 3 p.m., 12 noon, 12 noon, 12 midnight. Tapos nag-set pa ako ng isa, pagising ko. So, ibig sabihin, pag wala tayong sineset na oras, hindi tayo aware. No? Kaya sabi ng Bible, be vigilant. So, ibig sabihin, bawat oras, bawat segundo, mahalaga. Kasi every time na, katulad kagabi. For example, kasi magiging kumpiyansa kasi tayo, wala tayong prayer life. Example, may darating yung panahon, may biglang tatawag sa iyo. Pupuntahan ka sa bahay. Pastor, pwede ko bisitahin sa bahay kasi yung kaibigan namin parang nadimumpuses. Pwede mo pupuntahan? So ngayon, saka pa manalangin, hindi po ganoon, family. Hindi pwedeng sinira mo yung baril mo, binaklas mo yung baril mo, kung kailan may laban, saka mo kasi kasuhin, hindi kailangan prepared. So, kailangan may prayer time na set. So, ngayong gabi, I challenge you, set alarm. Kung ano yung pinaka-the best time. Kung gusto mo manalangin alas 12, mag-pray ka alas 12. Kahit 30 minutes or 20 minutes. Hapon, pwede rin. Umaga, pwede rin. Pwede rin 9 a.m. Kasi ang 9 a.m., yan yung oras, yung infilling of the Holy Spirit. Yan yung oras na nabaptize sila ng Banal na Espiritu. Mga prophetic number kasi yan, yung mga 9. So, tayo mga Krisyano, kailangan hindi tayo magpapatalo sa mga albularyo. Huwag mong hayaan na gagamitin ang mga hindi dapat gamitin para lang gumaling ang isang tao. So, tayo na. Wake up. Gumising tayo, pamilya Galiw. Lapakan natin ng Panginoon. At ang message na yun, para sa atin lahat yun. Praise the Lord Jesus. Thank you, Jesus. At lagi nating tatandaan, healing is not about making men admire you. It is about making men encounter Jesus. Ang purpose ng healing miracle, crusade, or healing miracles na makikita mo maranasan ng ibang tao, hindi yan para ma-impress ang isang tao sa'yo. It is about making men encounter Jesus. Para ma-encounter nila yung kapangyarihan ng Diyos, hindi para ma-encounter ka. Hindi para i-admire ka. So, ibig sabihin, kaya ka nakapagpagaling ng sakit, hindi dahil anointed ka. Kaya ka nakapagpapagaling ng sakit because Jesus is alive. Dapat yun yung pundasyon natin. Hindi napagaling sakit ay dahil anointed ang pastor, hindi. Kaya nga minsan yung iba, takot na mag-pray sa ibang tao. Baka isipin nila, hindi ako anointed, baka mas anointed yun. Kaya ang mangyayari ngayon, kung wala ka, hintayin ka talaga, hindi magpa-pray. May spiritual son and daughters ka naman. So dito ko naintindihan na yung authority ng Panginoon, no, ibinigay para sa lahat, hindi lang para sa pastor. 1 Corinthians 12:9. To another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the same Spirit. So ibig sabihin, yung gifts of healing galing sa Panginoon, no? Si Satanas kasi marunong umangkin, no? Sino bang gumawa ng mundo? Ang Panginoon, no? Through Jesus. Kasi walang nagawa dito sa mundo kung hindi sa pamamagitan niya. So tingnan nyo ngayon, inangkin niya ang mundo. Siya ang naghahari dito. So ibig sabihin, yung gifts of healing, pwedeng angkinin ni Satanas yan. Kung hindi ka available. Kaya sabi ko, darating ang panahon, kung hindi kayo magpupuri sa Diyos, ang gagamitin niya, huwag mong hayaan na pati bato magpupuri sa Diyos. So ibig sabihin, ang bato walang buhay yan. Pero malaking insulto pag ang bato nagpuri kaysa sa atin. No, huwag natin hayaan na gagamitin yung donkey para i-remind tayo. Ang ibig sabihin lang doon, yung availability. Kung mapag-willing ka ba mapagamit sa Diyos. And there is difference between wanting power and carrying God's compassion. No, may pinagkaiba yun. No? Gusto mo lang ng power, pero wala kang awa.
So, hindi pwedeng you will heal the sick pero hindi ka naawa. Dapat mangunguna yung awa mo sa tao. And many believers desire the gifts of healing because they admire miracles. Ito na. Maraming tao ngayon gusto makahawak ng baril pero hindi dumaan sa seminar. Hindi dumaan sa pag-aaral sa criminology. Hindi dumaan sa mga exam. Hindi dumaan sa training. So, ibig sabihin, marami tayong pagdadaanan. To all servants across the globe. I believe lahat tayo servants ng Panginoon. And always remember, huwag nating i-admire ang miracles. Because heaven releases healing through hearts that are surrendered. Yung willing mapagamit, broken, pure, and yielded to the Holy Spirit. Kasi ang healing galing sa demonyo, ipapalaya ko sa Diyos. Pero ang healing galing sa Panginoon, is yun ang magtulak sa iyo para maging Krisyano ka. Para mas maging magpagamit ka sa Panginoon. Kasi marami sa Bible, na-experience nila yung healing, darating yung panahon, sila naman ang nag-testify the goodness of God. So ngayon, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili, mahal ko ba talaga ang tao? Or ginagawa ko lang ito for attention? Ginagawa ko ba ang healing para ipakita na anointed ako? Or ginagawa ko ang healing dahil naawa ako sa tao? So may pinagkaiba doon. So kailangan natin tanungin natin sarili. Always remember, God can trust me with His power without losing my humility. Siya, ang Panginoon ba? Magtitiwala pa rin, ipagkakatiwala pa rin niya ba ang kanyang kapangyarihan? Kahit ako ay mapagmataas? I am seeking intimacy with Jesus or just manifestation? Para ipakita na anointed ako. Ang tanong ngayon, kailangan natin itanongin natin sarili, susunod pa rin ba ako sa Panginoon kahit hindi ako nakakita ng milagro sa magitan ng buhay ko? Because the gifts of healing flows best through believers who are deeply connected to the heart of God. Hindi lang ito. Kasi lahat tayo, we have authority to heal because we are the sons and daughters of God. At may tinatawag din tayo, hindi lahat may gifts of healing. Kasi iba-iba tayo ng panampalataya. Or pwedeng iba-iba yung season natin. May iba dito sa atin, hindi ka man nakapagpagaling ng sakit, pero mataas yung discerning mo. Grabe ka, doon ka sa encouragement. So, ibig sabihin, darating ang panahon, no? Iba-iba man ang season natin. Kasi hindi sa lahat ng mangga, sa puno ng mangga, hindi lahat hinog. May hilaw, may maliit pa. So, nasa isang puno. Merong iba, nabulok na, na-backslide na. Kasi, sa puno ng mangga, may mga maliliit, may mga bulaklak pa. Yung iba na hinog na, yung iba na bulok na. Iba-iba yung season natin. So, kaya wala tayong karapatan na para magyabang dahil sa gift na ibinigay ng Panginoon. Dahil in the first place, kaya nga ano ba, example, grabe, ang ganda ng motor mo ha. Lagi mo ibida. Binigay lang sa akin yan. Ganun, binigay lang sa akin ng Panginoon. Binigay sa akin yan, regalo sa akin yan. Every time na may ginagawa sa iyong Panginoon, ginagamit ka, sabihin mo na lang, glory to Jesus. Ito, number 1, cultivate deep intimacy with the Holy Spirit. Because it is the Spirit who gives life. Kasi patay ang healing. No? Kasi ang healing kasi is not about physical healing. Pag sinabi natin healed, ibig sabihin wholeness. No, lahat ng aspeto ng ating buhay, gumagaling. At ang healing dapat magsisimula sa puso, hindi sa laman. I hope na susundan niyo po ako. Ang healing, hindi lamang ito physical. Kasi pwedeng hindi ka gumaling physical, pero sa loob gumaling ka. Ibig sabihin, you are healed. At sumusunod ng lahat. So dito ko naintindihan, magkaroon tayo ng intimacy sa banal na Espiritu. Because you cannot consistently walk in the healing while neglecting the presence of God. Kasi hindi tayo makakatagal. Hindi tayo makakatagal sa healing while nililiglig natin yung presence of God. Imagine, we are healing the sick, pero wala tayong devotion, wala tayong prayer life.
So, ibig sabihin, kaya doon nagsisimula yung pride. At ang sabi mo na, kaya ko lang pala mag-heal kasi kahit wala akong fasting, wala akong prayer, gumaling man. Yes, ang gift nandiyan na yan sa'yo. Because gift is irrevocable. Hallelujah. At huwag nating hayaan na yung gift, yun ang gagamitin sa Satanas para tayo ay magyabang. Nasabi dito, dito ko babasahin sa, hallelujah, nawala. Sabi ni Apostle Paul dito sa Romans 11:29. Romans 11:29. Libro Sacra Badayas. Hallelujah. Thank you, Jesus. Romans 11:29. Ang sabi dito, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Ibig sabihin, hindi na yan tatanggalin ng Panginoon. Yung calling, yung gifts na ibinigay sa atin ng Diyos, hindi na yan babawiin. Pero may mababawi dyan, yung relasyon. Hallelujah. So, pwedeng nagpapatuloy tayo sa gift, pero wala tayong relasyon sa Diyos. No? We are in danger. Kasi hindi ito ang basihan na ikaw ay ligtas. Ikaw ay nag-heal the sick, kakasal demon. Hindi yan basihan. Ang basihan na ikaw ay ligtas, yung fruit. Kaya nga laging tinatanong ng disciple, ano ang basihan? Paano namin malalaman na siya ay false prophet? Hindi dahil sa mga sinasabi niya. Even the false prophet ay nakakasalita ng mga word ng Panginoon. Pero yung katangian. Sabi dito, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Hallelujah. So, ibig sabihin, hindi na tatanggalin ng Panginoon yung gifts, pero may mawala sa inyong relasyon. Sino sa inyo dito naranasan mo magkaroon ng ex? Binigay mo lahat, cellphone, pera, ano pa? Damit, relo. Pag naghiwalay kayo, kukunin mo ba? Hindi na. Pero, ang may mawawala doon sa inyo. May papawiin ka. Kundi yung relasyon ninyo. So, andun pa rin yung binigay mong regalo, andun pa rin yung anointing ng healing, anointing of deliverance, andun pa rin yung anointing ng magawa ng milagro. Pero ang wala na lang sa iyo, yung relasyon mo sa Panginoon. Andun pa rin yung relo. No, yung relo andyan pa sa iyo, pero yung nagbigay ng relo wala na. Hallelujah. Ang sapatos andyan pa rin sa iyo, ginagamit mo pa rin. Matibay pa rin. Pero ang nagbigay, break na kayo. Nakakuha niyo po yung punto ko, kapatid. Nagpaiwan yung regalo. Pero ano ang nawala? Ang relasyon. Ang kaligtasan natin sa Panginoon. So the same thing, pwede napapansin tayo sa gift, pero wala na palang intimacy sa Diyos. Kasi busy tayo sa ministry, pero walang relasyon sa Diyos. And take note, ang Panginoon, hindi siya nai-impress sa gawain natin. No, hindi siya nai-impress sa mga Bible study, ministry. Kasi hindi naman masama mag-Bible study. Pero kung ma-mismanage natin ang ating ministry, no, delikado po yun. Kasi katulad ko, ang ginagawa ko every Monday, parang day off. Day off sa labas, pero sa loob, rin kami sharing. Tapos pagka Tuesday, dating ginagawa ko, nag-empowering ako. Parang ano ba, inaayos ko muna ang puso. Ganun ang ginagawa ko dati. Inawas ko muna, ini-encourage ko muna. Para pagdating, kasi dati wala pa kami midweek. Pagdating ng Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, tuloy-tuloy ang ministry. Kasi hindi naman, yes, gusto mo na mag-travel. Gusto mo na mag-travel ng malayo. Pero make it sure, kondisyon ng ating makina. Wala namang problema na tuloy-tuloy ang biyahe. Make it sure na kaka-change oil mo lang. Make it sure na yung kadena mo, bago ka bumiyahe, tininan mo muna. Kung kaya pa ba ito pang long distance? Kaya pa ba itong anointing ko? At bago ka makapagpatuloy, dadaan ka muna sa gasoline station. Ibig sabihin, before ministry, preparation. Kailangan ng preparation. Hindi pwedeng biyahe ka lang ng biyahe, pero naubusan ka na pa ng gasolina. Magtaka ka lang ngayon, hindi ka na makagalaw. Stagnant ka na. Bakit? Walang gasolina. Kasi every time na maglilihans ka ng may masakit, every time na ikaw ay magkakasaw demon, no, you are releasing anointing. Kung maalala nyo si Samson, sobrang lakas. No? After niya mapatay yung 1,000 na soldiers ng Palestine, 1,000 gamit ang ngipin ng donkey ba yun?
John ng donkey. No, nawalan siya ng lakas. So anong ginawa niya ngayon? Uminom siya ng tubig. Antayin niyo yung katabi ko? Ano ang ibig ko sabihin? So ibig sabihin, kahit gaano ka kalakas, no, tao ka. Pwede ka manghina. So kailangan si Samson, uminom siya ng tubig at lumakas muli. So ibig sabihin, importante yung rest. Kaya nga ginawa ng Panginoon yung mundo, 6 days. After 7 days, he rests. Pero hindi ibig sabihin, nag-rest ang Panginoon dahil pagod siya. No, correct me if I'm wrong. Ang Panginoon, nag-rest siya hindi dahil pagod siya. Nag-rest siya dahil gusto niyang i-implement yung law. Gusto niyang i-implement yung principle na kailangan natin ng rest bilang Kristyano. At always remember, yung rest, hindi yun rest is yung magpatuloy sa kasalanan. Arrest muna ako ngayon sa Bible study. Rest din namin ngayon. Mag-ML muna ako ngayon. Arrest namin ngayon. Mag-ano muna ako ngayon. Punta muna ako sa bar kasi rest time. Hindi, ganun. Ang sabi ng Panginoon, rest in my presence. Ibig sabihin, magpapultang sa Panginoon. Magpa-revive. Magpapabday sa kanyang banal espiritu. Kaya na-misinterpret ng mga disciples. Sabi ko, Monday, rest day natin, family bonding. Ang ginagawa nila, yung iba, wala nang devotion. Uy, walang prayer life. Ang rest kasi na sinasabi ng Bible, and I will give you rest. Ibig sabihin, umupo ka sa kanyang presensya. Kung lumabas ka na, kung gusto mo na mabackslide, nanghihina ka na sa spiritual, nawalan ka na ng pag-asa, wala kang ibang gagawin, family. Kailangan mo mag-charge. Kailangan mo ngayon magpapuno sa presensya ng Panginoon. Kasi hindi biro ang pagdadaanan mo, malayo ang biyahe mo. So bilang Kristyano, kailangan natin maintindihan, rest in the presence of God. Amen. Say amen. Kung gising pa kayo. Thank you, Jesus. Amen. 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 Glory to God, glory to God. Grabe mga uho kayo anak sa Ginoo. And remember, always remember, ulitin ko po ulit, the gifts. No, wag tayo ma-impress sa gifts. When prayer is your habit, miracle is your lifestyle. No, ma-impress tayo sa fruit. Yan yung mahirap. Yung gift, dali na lang yan, family. Dahil regalo yan ng Diyos. Yung fruits of the Holy Spirit, yung pinaka-the best. Sabi ni Apostle Paul, Philippians 4:17, not that I seek for the gift, but I seek for the fruit that increases your account. Akong basahon balik. Kung may Bible kayo, open nyo po sa English. Philippians 4:17, not that I seek for the gift. Hindi ba ako naghahanap ng gift? Sabi ni Apostle Paul, but I seek the fruit that increases your account. Yung nag-i-increase pala ng account natin, nag-i-increase pala ng ating, nag-i-increase ng ating pagkatao, is yung character. Yung fruit of the Holy Spirit. Hallelujah. Sa Apostle Paul, hindi siya nai-impress sa regalo, sa gift. Alam niyo ba, nai-impress siya sa fruit. No? Dahil ang fruit, yan ang magpapa-increase ng account ninyo. Kaya, lagi natin tandaan, ang tao, ang isang boss na pangit ang ugali, matalino, talentado, bilyonaryo. Yes, may impress ka talaga. Grabe. Paano niya siguro nakuha yung ganitong success sa buhay niya? Grabe yung dedikasyon talaga. Matalino. Pero kung pangit ang ugali ng may-ari, no, walang mag-stay. So, ang makapag-stay sa tao, hindi yung gift, kundi yung fruit. Yung gift, it can impress people. But the fruit, it can stay people. Maliwanag na po ba? Yung gift, ma-impress ka. Wow, amazing. Pero yung fruit, masabi mo talaga, mag-i-stay ako. Dahil nakita ko ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Nyo dito na try mo nang makita. Yung mataas na niyog. Ang taas. Grabe. Siguro siguro ng mga 15 meters o 20 meters ang haba. Or 30 meters. Pero pag walang bunga, hindi ka ma-impress. Hindi ka ma-impress sa taas. Alam niyo ba ang tao na i-impress sa bunga? Sino sa inyo dito, lalo na sa mga probinsya, sa mga bukid ba? Halimbawa sa bukid. Nakakita na ba kayo ng niyog na maliit? Tapos yung bunga, amen, tama? Tapos yung bunga, maliit lang yung puno, pero yung bunga, ang dami. Halos, andun lang sa lupa. So, wow! Ano sabi ng iba? Bili ako ng bigyan mo ako ng asimilya niyan.
Biling ko. Bakit? Bakit marami namang niyog sa paligid mo, matahaba? Pero bakit doon ka na nag-stay? Doon siya ang pinili mo, yun doon ka nag-stay. Bakit? Yun ang gusto mong lahi. Bakit? Maliit lang. Pero yung bunga, aabot ng 40 pieces. Naintindihan niyo po mali? Ang Panginoon, ang tao, ang gifts, andyan na yung gifts. Ang importante, yung karakter. So, ma-impress ka, saglit. Pero ang makapagpa-stay ng tao is karakter. Hallelujah. The secret of ministry is prayer. Because prayer refines your character. So, ibig sabihin, no, kailangan, ang karakter, every time na ikaw mag-pray, inaayos ang Panginoon ng ating karakter. Lagi tayong tinuturuan magpakumbaba sa Panginoon. Amen, amen. Hallelujah. Daghang. Ang sabi pa dito. And dapat magkaroon tayo ng intimacy sa Panginoon. And number 2, andun yung compassion. So, importante yung intimacy. Even Jesus sa Mark 1:35, sabi dito, very early in the morning. Ang ibig sabihin, kanang buntag sa'yo. Jesus went off to a solitary place where he prayed. Hallelujah. Ibig sabihin, Jesus, before siya magsimula, before he begin his ministry, no, minsan, magdamag siya manalangin. Ang ibig sabihin dito, before ka pumunta ng battle, before ka pumunta ng ministry, make it sure may intimacy. So alam ko, pabalik-balik na lang ito, pero I believe, malaking tulong po ito sa atin. Kasi kung mapapansin nyo rin, Mark, Luke, John, may mga story na magkapareho. Babalik-balik. Sabi ko, nabasa ko ito sa Luke. Nabasa ko rin ito sa Mark. Babalik-balik man. Dahil gusto tayong turuan ng Diyos na walang familiarity. Hindi porket nabasa mo na, naintindihan mo yun. Kaya sabi ni Pastor Elmer last time, tapos ko nang basahin from Genesis to Revelation. Tapos ko nang basahin pero hindi ko pa tapos unawain. So, pwedeng nabasa mo na sa Luke yun, yung story ng babaeng dinudugo. Pagdating mo ng Mark, nabasa mo ulit. Ano ibig sabihin? Hindi tayo dapat maging familiar sa story. No? Yung mga tutur. Kung tutuusin, sabi ng Bible. Alam niyo sabi ng Bible? Hindi lahat isinulat. Kung isusulat, mahirap na kasi marami. Pero bakit? Kung mapapansin nyo, may mga story sa Bible na nandun naman sa Luke. Andun din sa Mark. Kung isipin mo na, example, isipin lang natin. Ay, wag mo na isulat yan. Isulat mo na yung hindi nangyari. Kasi sinulat ko naman yung pangyayari na ito. Sinulat ko naman yung nangyari kay yung babae. Yung biniyak ni yung alabastar jar. Wag mo nang isulat. Pwede naman, tama? Wag mo nang isulat yan. Kasi sinulat ko na. Para pagdating ng panahon, pagbasahin niya ng mga believers, marami silang mabasa. Pero sinadya ng Diyos na paulit-ulit. So, ibig sabihin, kaya sa paulit-ulit dahil gusto talagang ipadiin sa atin ng Diyos. May lesson ang Panginoon na ibibigay sa atin. Kasi kailangan mo ng intimacy sa Panginoon, kailangan ng discernment. And always remember, gifts without intimacy become mechanical, ritual, tradisyon. Kaya nga, number 2, walk in compassion, not in performance. No, hindi ka performer, you are a soldier of Christ. Because Jesus, before siya magpagaling ng mga may sakit, ito yung ginagawa niya, Mark 14:14, Mateo 14:14. Jesus was moved with compassion and healed their sick. So, ang pamamaraan pala ng healing the sick, dapat maawa ka muna sa tao bago mo siya pagalingin. Hindi yung pagalingin mo muna bago ka naawa. Mali po yun. So, ang prinsipyo ng Diyos, prinsipyo ni Jesus, bago niya pagalingin ang masakit, tinindi niya muna yung sitwasyon. At nilagay niya sa puso niya. Andun yung compassion. Concern siya. Kasi dito ko nakita ang Panginoon, hindi lang siya concern sa physical, hindi lang siya concern sa spiritual, concern din siya pagdating sa ating physical. That's why yung ministry ni Jesus nagpatuloy hanggang ngayon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Because compassion is the atmosphere
where healing flows. No, magpo-flow lang yung healing pag yung compassion sa ating puso na doon. Kasi minsan kasi nag-heal tayo ng may sakit, pero para sa ating pabigat, ay, busy ako. Pero pag andun yung awa, kahit gaano ka busy, no? Ampuan yun naman siya. Amen. And number 3, build your faith through the Word of God. So ito yung kailangan. Bilang Kristiyano, kailangan, no, may pundasyon ng ating, kailangan natin ng Word of God. Isaiah 53 verse 5, by His stripes you are already healed. No? Luke 1:37, nothing is impossible. Dahil, sabi ni John dito, John 15:3, magaling na kayo, malinis na kayo dahil sa mga salitang sinasabi ko sa inyo. So, ibig sabihin, every word is gamot sa kanila. So, kaya, lang natin tatandaan, bago tayo magpagaling ng sakit, hindi yung i-pray natin kaagad. Mag-share ka kahit 2 verse, 1 verse. Kahit i-share mo yung gospel, yung John 2:16, yung Romans 6:23, for the wages of sin is death, tapos iparepent mo. Kasi kadalasan sa mga sakit, galing sa kasalanan. Kadalasan, pero hindi lahat. Kasi may mga sakit na inaalaon Diyos para ipakita ang kanyang kapangyarihan. No? Build your faith through the Word of God. So, bago tayo mag-heal the sick, make sure nakapag-share tayo ng gospel. Kasi hindi naman tayo magpapagaling. Si Jesus naman. And also remember, Jesus is the Word. Oh, by His stripes, we are already healed. Mark 16:17-18, these signs shall follow them, believe. They will cast out demon, heal the sick. So, isa sa mandate ng Panginoon, hindi lang siya spiritual na bagay. Na every time, halimbawa, nakikita mo yung, halimbawa, isa kang leader, pastor, bumisita ka, may sakit. Pinag-pray mo. Pero kung example, may pera ka, hindi lang kasi ang pamaraan kasi ni Jesus, hindi lang ito physical concern, pati emotional, financial. Pag nakita mo yung isang tao, walang pang purse, walang pang gatas, pwede mong bigyan. Kasi, ang healing kasi, hindi lang ito physical. No? Wholeness. Financial, spiritual, mental. Ano sa itong isa? Emotional. Basta, sa 4th aspect nating buhay. And number 4, pursue holiness and humility. Ito yung pinaka-importante. Kaya nga kailangan natin manalangin pirmi para tayo ay ma-purified. Na ang gusto ng Panginoon, holiness and humility. Kaya minsan wala ng humility dahil wala ng holiness. Ang nagpapairal is pride. And pride hindi siya accepted sa holiness. Kasi ang pride galing yan sa diablo. Because power without character destroys many believers. Tinood na. Ang power without character destroy many believers. May power, pero walang karakter. Mababaksad pa rin ang tao. Ang tao kasi, nararamdaman nila ang ating mga puso. Nararamdaman ng tao kung tayo ay nagpapakitang tao. Pag pinag-pray natin sila. And the Holy Spirit does not look only for gifted vessels. He looks at clean vessels. Alam mo ba? Makakagalaw. No? Andun pa rin yung gift kahit marumi ka. Kaya, hindi na i-impress ang Panginoon sa gift. So, kailangan, ang sa Christian, mamuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Ang sabi dito, healing, anointing, and secret sin cannot walk together for long. Hindi yan magtatagal. Yung healing, kasi marami ka na pagaling. Pero hindi sila nakapagpatuloy. Bakit? Pinagsabay natin yung secret sin at yung anointing. Hindi pwede yan. So, dito ko lalong naintindihan na yung anointing at secret sin, pag pinagsabay mo yan, no, masisira ang ministry, family. Mawawala ang mga tao. Because humility protects the anointing. Na yung humility natin, yung pagpakumbaba lagi natin, ito yung magpoprotekta rin sa atin, gagamitin ng Diyos para yung anointing natin hindi masayang. And ito yung lagi natin tatandaan, dito ako magtatapos. Always remember, you are not the healer. No, Jesus is the healer. You are only a vessel. Ito po lagi natin tatandaan, family of the living God. But we are not the healer. Minsan kasi,
para tayo ang sumisikat. Hindi na ang Panginoon. James 4:6, God resists the proud but gives grace to the humble. Pride makes God withdraw. Humility makes Him rest upon us, a person. So pwede pa lang, tayo ay naghillasig pero wala ang presensya ng Diyos. Busy tayo sa gawain ng Diyos, pero wala ang kanyang presensya. Basura yun. Wala ang approval. Kaya ang mga abularyo, yung mga nagpapagaling ng may sakit, minsan kung titanungin mo, tama naman yung intention nila. Magpagaling ng may sakit, naawa sila sa tao, yes. Kaso lang, hindi approve. Parang ganito ba? Example, may nasgrasya sa kalsada. Napali ang buto, napanggaan, motor, or ang sasakyan. Tapos ngayon, naawa ka sa tao. Wala, kawawa na. Tapos kinarga mo yung bali. Sasabihin sa'yo ng hindi ka authorized para kargahin. Dahil kulang ka sa kaalaman. Nagawa mo, pero hindi ka authorized. Example, tatanungin ka ng mga corresponders, yung mga rescuer, yung expert sa rescue. Saan ka na disgrasya? Doon sa gitna. Bakit? Sino nagdala sa iyo dito ngayon? Sino ang nagkarga sa iyo? Sino ang nagdala sa iyo dito sa gilid? Yung lalaki yun, yung nakapula. Ang sasabihin sa kanya, Sir, hindi ka authorized, hindi mo alam anong bali. So ibig sabihin, nagawa mo. Kinarga mo yung tao. Nakarga mo yung tao, nalagay mo sa gilid. Pero hindi siya authorized. Kasi ang authorized lang na mag-rescue is yung mga rescuer. So, ganun din, yung albularyo, hindi sila authorized. Basura yung ginagawa nila. At kung maalala nyo yung coke mismo, pag may laman yan, valuable yan. Pero pag walang laman yan, basura. Container na lang, basura. Kaya nga pag may nakita kang coke na hindi pa na-open, hindi mong puniton. Hindi to nabuksan na, okay pa. So ibig sabihin, ang ministry, kung wala ang banal na espiritu, wala ang karakter ng Panginoon, basura. Kahit gaano kaganda ng writing mo, kung hindi yan aprobado sa Senado, hindi yan aprobado ng mayor, hindi yan, alam mo councilor, kung hindi yan pirmado ng mayor, katulad ng nag-crusade ako dito, kung hindi yan pirmahan ng kapitan, basura ang papel. Hindi yan tatanggapin. Hindi approve. Hindi kasi basihan na maganda yung writing, is approve na. Dito ko naintindihan. Dito ko naunawaan. Kahit gaano kaganda ng writing, nasulat mo yun, pero kung walang pirma yan, kung hindi yan approve sa Panginoon, basura lahat. Kaya nga pagdating ng paghukom, Lord, nagkasal kami ng demon, nag-heal kami ng may sakit, pero wala. Hindi approve sa Panginoon. So, nagawa mo yung rescue, naawa ka, pero wala kang authority. Hindi ka authorized para gawin yun. Thank you, Jesus. And number 5, learn to obey the Holy Spirit. Yes. Every time na, example, Pastor Del, pwede mo bang putahan yung ganito ka, auntie ko kasi may sakit. So, lulod mo na sa Panginoon. Kasi ganito si David. Lord, pagpapatatagumpayan mo ba kami sa mga taong iyon? Ibig sabihin, kumonsulta tayo muna sa Diyos. Lord, anong gawin ko, Panginoon? Lord, anong dapat kong ihanda sa sarili ko para maging ready ako, Lord? Kalooban mo ba pumunta ako doon ngayon? Lord, ano bang espiritu na mayroon doon? So, kailangan kumonsulta muna tayo sa Panginoon. Gaya ni David. Romans 8:14, as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Kasi kung tunay kang anak ng tatay mo, bago mo ibenta ang ari-arian, magkonsulta ka muna sa tatay mo. Ganun ang totoong anak. Hindi yung binigay sa'yo ng tatay mo, bininta mo yung cellphone. Pwede, kung siguro, bininta mo, kasi bigay mo naman to. Pwede ko bang ibenta ito, yung cellphone mo? Kasi pag ibenta mo na walang konsulta, delikado yun. Kung sabi ng Bible, as many are led by the Spirit of God, they are sons of God. So, kailangan led tayo ng banal na espiritu. Kasi ang healing, spoken word, laying hands, prayer, worship. At ganito ang gawin natin. Before tayo mag-worship, before tayo mag-healing, mag-worship muna tayo. Ganon. Kaya ba, pag-inviting ka ng mga bahay-bahay, kung may gitara ka, dala kang gitara, mag-worship kayo. Create an atmosphere sa presensya ng Diyos. Spoken word, yan ang word of God. Lay hands, prayer, worship, prophetic instruction, or simple obedience. The Holy Spirit heals differently in different moments. Iba-iba.
huwag natin tatandaan, lagi natin tatandaan, iba-iba ang pamamaraan ng Diyos. Pwede pa lang, nag-worship pa lang kayo sa, alam mo, nasa hospital. Worship. Gamitin yung worship. Gagaling na yun siya. Kasi sa Bible, iba-iba kasi yung healing ng Panginoon. May bulag na nilihan sa mata. May bulag na dinuraan. May bulag, sinabihan lang na makakita ka na. At mayroon din bulag na dinuraan sa putik, tsaka pinahid sa mata. Yung iba, diretso sa mata. Dinuraan sa mata. Yung iba, dumaan muna sa putik. Yung iba, nilihans lang. At yung iba, meron sinabihan lang, makakita ka na. So, ibig sabihin, iba-iba ang pamamaraan ng Diyos in different moment. Kasi, gustong sabihin sa iyo ng Diyos, ang Panginoon, flexible, kaya niyang gawin kahit gaano kahirap yan. At ito yung warning sa atin. Matthew 10:8. Pag ginagamit ka ng Panginoon, always remember, ito lagi natin tatandaan, to all servants of God, freely you have received, freely give. No, natanggap mo na yun ng libre. Wag natin gamitin na ibenta yung anointing oil, ibenta yung healing water, ibenta yung mga bagay galing sa Panginoon. Pero kung siguro ibenta mo, kasi ang papabayaran mo is yung container, pwede siguro. Pero kung ibenta mo na yung tubig, healing water, hindi maganda yun, pamili. Hindi maganda yun. Kasi may nakilala ko, nagbenta siya ng anointing oil. Pero ang pinabayaran niya is yung container. At saka shipping fee. Yun lang. Pero lagpas na sa kasali na yung oil. Kasi babayaran mo yung oil kasi wala namang libre, mahal naman ang olive oil. Pero kung nakita mo sobra na yung price, ibig sabihin binibenta niya ang kapangyarihan. Sa libre ito. Sa brother, libre po ito. Libre. Pero ang babayaran mo ito, kasi ito yung price ng container, yung spray. Yung spray daw, 20. So, depende pa sa location kung saan lugar ka. So, magkano yung shipping fee? Ito. Tapos yung oil, may bayad yan ng oil. Kasi oil yan. Libre yan. Halimbawa, umabot siya ng 100 plus. Pero kung yung oil, umabot siya ng mga 500, sobra na rin. Ibig sabihin, bininta natin yun. Freely you have received, freely give. And I declare, may the Lord raise believers who carry healing with humility. No, hindi yung healing with personal intention, manipulation, andun yung pure heart, compassion, and miracles with deep love for Jesus Christ. At ito dito ko magtatapos. Anointing is different from holiness. And anointing, gift of anointing is for service here on earth. And holiness is for entry to heaven. Hindi pala ibig sabihin, kaya sabi ni Jesus, huwag kayong matuwa kung nakapagkatot kayo ng demonyo, nakapagpagaling kayo ng masakit. Matuwa kayo na nakasulat ang iyong pangalan sa karya ng langit. Pag ikaw ay nakalista, kailangan natin i-transfer ang ating buhay, kailangan natin mabago, kailangan natin mamuhay, kailangan natin bitawan ng mga kasalanan na nagpapahirap sa atin, kailangan natin isumbong sa Panginoon, kailangan natin i-repent, kailangan natin magpasakop sa Diyos. Kasi ang anointing, yung gifts of anointing, is nagkaiba sa holiness. Because always remember, holiness is isa sa mga great weapon sa buhay Kristyano. Kasi every time na magkakaso ka ng demon, no, ito yung akusahan ka ng demonyo. Dahil ang anointing is for service here on earth. Yung anointing, gagamitin natin para sa ministry. Pero yung holiness, yan yung requirements para makapasok tayo sa karya ng langit. So mas maganda siguro, may gifts of healing, may gifts of anointing, at meron din tayong holiness. Amen. Yung manalangin tayo sa Panginoon. Heavenly Father, Lord, salamat sa iyong salita. Dahil nirebuke mo kaming lahat. I believe, Panginoon, na ang isang Kristyano hindi lang laging gatas. Kailangan din namin kumain ng mga mapapait na gulay. Kailangan din namin kumain ng mga mapapait. Dahil ang mapapait, Panginoon, beneficial. Gaya ng ampalaya, gaya ng mga herbal. Lord, salamat, Panginoon, dahil may nireview ka sa aming mga puso. Lord, I love correction. I love rebuke sa pamamagitan ng iyong salita. Dahil wala kang ni-rebuke, Panginoon, na ikakapahamak. Lahat ng warnings mo, Panginoon, lahat ng rebuke mo sa amin, Panginoon, ay nakatulong ito sa amin. And I believe, O God, bago ko po ito sinare, ako ang unang na-rebuke, ako ang unang sa akin mo po una pinarealize.
At maraming salamat, Panginoon, na hindi namin hantayin ang panahon na mas magra-rise up ang mga abularyo. Lord, yes, may gift sila, pero hindi sila authorized. Yes, may ability sila na gawin iyon, pero kami lang ang may authorized because we are a son and daughters of God. We are a child of God. We declare, John 1:12, we have dominion and authority. We are the head, not the tail. Lord, hindi namin hayaan, Panginoon, na yung mga tao hindi dapat gamitin para sa healing the sick. Hindi namin sila ang gagamitin. Sila ang makakaalam sa authority. Lord, hindi namin hayaan na katulad ni Balaam na inalaw ng Diyos ang makapagsalita ang hindi dapat magsalita. Hindi namin hayaan na darating ang panahon na ialaw ng Diyos ang mga bato na magpuri sa Diyos kaysa sa amin. Lord, malaking insulto po yun, Panginoon. Lord, we are a child of God. Dapat alam namin ang authority ng Panginoon. Lord, masakit po sa aming puso na yung mga members namin pupunta pa sa albularyo para lang gumaling. Lord, maraming salamat dahil pinukaw niyo po ang mga servants ng Panginoon. Lord, hindi na kailangan ng title, hindi na kailangan ng degree, hindi na kailangan ng theology para lang makademonstrate ang power ng Panginoon. Ang pinaka-powerful weapon para ma-demonstrate namin ang iyong kapangyarihan through humble service, through humble heart, compassion to the lost soul. Kasi minsan, Panginoon, we are limited in this place. We are limited sa mundong ito dahil wala kaming title. Lord, maraming salamat. Dahil pagdating sa langit, ang tawag mo sa amin, welcome, my good and faithful servant. We are all servants of God. Salamat, Panginoon, dahil hindi prophet, hindi evangelist, hindi pastor, hindi teacher, hindi apostol, kundi humble servant. Maraming salamat. Lord, I declare the spirit of humility. I declare the spirit of boldness. And I declare the spirit of divine management is our portion. Lord, anointing without management is dangerous. Lord, salamat, Panginoon. Maraming salamat dahil pinaralas mo sa amin. Ang pinaka-importante sa lahat is yung karakter. Gaya ng isang puno ng niyog, hindi kami na-impress. Hindi kami masaya kung gano'n siya kataas. Natutuwa ang tao, Panginoon, kahit maliit lang yung kahoy, maliit lang yung puno, pero nagbubunga ng marami. Lord, gano'n din kami, Panginoon. I declare the fruit, the anointing of fruit of the Holy Spirit is our portion. Bago namin matanggap ang gifts, O God, Lord, alam ko, Panginoon, i-release mo po sa bawat isa. I declare impartation in the name of Jesus through the word of God in Jesus' mighty name. And it is done. John 19:30, it is done in Jesus' mighty name. Amen and amen. Palakpakan natin ng Ginoo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Say amen. Praise the Lord. Para to ang Panginoon. Amen. 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 Back to you, Pastor Ricky. Amen. Amen. Bababus and deliberada. Yes, kaprada. Naka-mute ka, Pastor. Naka-mute. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you very much, Pastor Del. Amen. Amen.